Hello, what's up mga ka-farm boy? It's Doc Bench once again. So, ang nakikita nyo guys ay isang case ng tinatawag na rectal prolapse. Ito yung kung saan yung pinakahuling part ng puwit niya ay lumalabas sa kanyang puwitan mismo. Marami sa atin malamang naka-encounter na niyan. Yung iba naman na hindi pa naka-encounter niyan, makinig. Sa loob ng farm guys ay napaka-importante ng oras. So kapag ka na-encounter ka ng ganyan, automatic dapat may gagawin ka agad. Okay, so ang una mong gawin guys, i-isolate mo siya, i-segregate mo siya, and then i-reduce mo yung pagkain niya. Kasi guys, kapag ka hindi nyo siya in-isolate, yung mga kasama niya matututong kagatin yung prolapse na yon hanggang sa magkalat siya ng dugo doon. Ngayon, yung dugo, dahil masarap sa panlasa nila yon, yung mga kasama niya magde-develop ng tinatawag nating cannibalism. Makikita mo na dyan si belly rupture, tail biting, air biting, yung mga puwerta nila, mga puwitan, kinakagat-kagat ng mga kasama. Yan na yun guys, mai-correlate natin yun dyan. So pwede ka ring mag-introduce na ng injectable na antibiotic para just in case magkaroon ng infection, ay malalabanan mo na siya. Okay? So maaari ka din gumamit guys ng asukal. Yung iba alam ko ginagawa na to. Yung asukal, ibubudbud mo siya dun sa lumabas na bituka. Sisipsipin nun yung tubig na nag-accumulate dun sa palibot ng intestine na lumabas. So, ang mangyayari, magsishrink siya. Ngayon, kapag ka lumiit na, pwede mo na siyang ibalik. Okay? So, kung alam niyo yung method na tinatawag na par string method, gawin niyo din yon. Sinusuture yung gilid ng rectum, tapos nilalak siya na hindi na kayang bumalik ng bitukang palabas. Okay? So, maraming vet ang gumagawa nun. So, kung alam niyo gawin yun, pwede niyo gawin. Kasi hintay ka pa ng vet kung kailan pa darating. Kung kaya mong gawin, gawin mo na. So ano yung pinaka-major na dahilan guys bakit nakakaroon ng rectal prolapse? Ang pinaka-dahilan niyan guys dahil sa pagtaas ng abdominal pressure sa tiyan nila. So pinupush ng pressure na yung papalabas yung intestine, especially yung rectum na part. Ngayon guys, alamin natin kung ano-ano yung mga aspeto na nagko-cause ng pagtaas ng abdominal pressure ng baboy. Okay? So, pasokin na natin ngayon dyan yung mga dahilan na tulad ng respiratory infection, severe diarrhea, tapos yung hindi maayos na ventilation. Okay? Ibig sabihin baka sobrang lamig. Ayun, so naghahanap sila ng init. Yung paghanap nila ng init, yung pagkubkob nila sa katawan nila, tumataas din yung abdominal pressure nila doon. Okay? So, doon naman sa respiratory infection guys, dahil nga sa ang manifestation ng respiratory infection ay pag-uubo or yung intense or severe coughing. So, isa din yun. Para sa tao, imagine nyo na lang kapag umuubo kayo, yung nagbi-build up kayo ng abdominal pressure dito sa tiyan, yun din yun. Nagkukos din siya ng pag-protrude ng rectum niya. And then next is yung scouring, diarrhea, or pagtatae. Okay, kapag ka may severe diarrhea yung baboy natin, ang isa sa nangyayari sa loob ng intestine ay yung tinatawag na enteritis. Namamaga yung wall ng intestine. So, ang nangyayari, imbes na ganyan kalaki yung intestines niya, lumiliit yung diameter niya. Okay? So, ang possible na mangyari doon, magkakaroon siya ng constipation. Okay? So, hindi na ilalabas yung dumi. So, sa pag-trap na yun sa dumi, nagpupersa yung baboy na ilabas siya. Okay? Hindi makalabas. Ang nangyayari, yung intestine mismo or yung rectum mismo ang lumalabas dahil na-trap yung dumi sa loob. Ano-ano naman yung mga bacteria or mga parasite na maaaring mag-cause nitong enteritis or yung pagdudumi or pagtatae, scouring. Okay, diyan papasok kayo si Salmonella or yung tinatawag na Salmonellosis. Meron din yung si E. coli. Sa mga parasite naman guys, diyan papasok si Ascariasis or yung si Ascarissuum, yung common roundworm ng mga baboy. Tapos si Giardiasis, yun, maduming tubig na pinapainom natin. Yan yung isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng pagtatay. And last guys na maaari nating tingnan, yung presensya ng toxin. Baka yung feeds na pinapakain natin ay luma na, may molds. Meron mga molds guys na nagko-cause or puproduce ng toxin. Especially yung mga gumagamit ng mais. Ayun. So pagka naluluma kasi yung mais, especially kung naka-stored siya sa mga hindi magandang facilities, yung humid. So tinutubuan siya ngayon ng molds. So tsansa na magkaroon siya ng toxin. Isa sa mga specific na toxin yung tinatawag natin na zearalenone guys. So yung toxin na yon nagpo-proliferate siya sa yung mga pelvic organs. Yun, papasok dyan si rectum, si vagina, kasi yung vaginal prolapse isa din siya. So ang ginagawa niya, pag nag-proliferate siya dun sa mga organs na yon,
pinapalaki niya, pinapabigat niya yun. So, hindi siya kinakaya na suportahan ng mga ligaments na nagsusupport sa kanyang sacrum, yung mga organs na yun. So, anong nangyayari? Bumababa siya. Ayan. So, pag nagkaroon ng konting abdominal pressure, may lalabas na siya. So, yun yung guys. Doon sa apat na yun na dahilan, respiratory infection, scouring, tapos yung ventilation, itong si mycotoxicosis or yung toxin, wala kang masyadong magagawang direct na pwedeng gawin. So, dadaan ka pa kasi ng laboratory exam, papatis mo yung sample ng feeds mo kung mataas yung level ng toxin. Tapos, o kaya bibili ka ng feeds na meron ng kasamang mga DDGs or yung mga toxin binders kung tawagin. Okay, so kung bumibili ka lang naman ng feeds, so mag-ingat ka guys sa pagbili ng feeds, dapat laging bago yung binibili mo. Huwag kang bibili dun sa mga store na hindi masyadong in demand yung feeds nila. So ang bilhin mo din yung kung ano yung binibili ng karamihan, kasi ibig sabihin yung cycle nun mas mabilis. Okay, so mas mabibili mo bago. Ngayon sa pagbili naman guys ng feeds na i-stockin nyo, dapat mahaba na yung 1 linggong consumption lang. Okay, wag mo nyo nang paabutin ng 2 linggo or 3 weeks yung tagal nilang naka-stored. Kasi pagka nakabili ka ng luma na pwede pa naman, baka yung sa tagal ng storage days mo doon siya mag-develop ng molds. Okay? And also, ang gawin nyo guys, i-develop nyo yung tinatawag na first in, first out. Kung ano yung pinakaunang binili nyo, yun yung una nyong gagamitin. So ngayon guys, isasama ko kayo doon sa kung saan natin na nakitang roll-ups na yan at ipapakita ko sa inyo kung paano, ano-ano yung mga hahanapin natin doon, like yung respiratory infection, baka nag-uubo, may scouring, o kaya hindi maganda yung temperature. So, ang titingnan natin guys, base doon sa hahanapin natin kung may respiratory infection or may nagda-diarrhea. So far, apparently, ayun, kung papakinggan natin, kasi maririnig mo naman yan kung umuubo. Ayan. So, walang ubo, walang diarrhea. Ito kasi matatanda na to dito, so naka-adapt na sila dito sa isolation buildings. Ang pupunta natin ngayon, yung mga bata na bagong dating. Okay, so baka doon meron. So ayan guys, papaliit yan. Papunta tayo sa pinakamaliit. Ayan. Okay, so ito yung guys. Ito yung pinaka bata. 2 grupo yan. Ito. So nakikita nyo, pakinggan natin kung may umuubo. Ayun. Walang umuubo. Ganun din sa kabila. Ayan, walang umuubo. So tingnan natin yung diarrhea. So paano makikita yung diarrhea guys? Sa flooring. Okay? Ayan. So meron pa siyang meron pa siyang bahid ng pagtatae. Kita nyo naman oh. Yan. Ayan guys. So, meron ka ng idea ngayon. Okay? So, possible na ang nagko-cause sa kanya ay enteritis. Dahil mag-isa niya lang naman, matatanggal na natin yung possibility guys na meron siyang mycotoxin. Okay? Kasi kung meron siyang case ng mycotoxicosis guys, dapat hindi lang isa ang makikita mo. Dapat marami sa kanila. Dapat parang outbreak yung mangyayari. Okay? So, kasi lahat sila kakain nun ng feeds na may toxin. So, dahil isa lang naman ang nakuha natin, na-isolate natin, high chance na dahil yun sa diarrhea. Okay? Kasi kung sa temperature guys, tingnan nyo yung baboy. Ayun. Saka mararamdaman nyo yun kung severe yung lamig. Okay? Kung sobrang lamig. So, sa case na to, since itong building na to ay regulated ang temperature niya, ang lamig niya sakto lang, hindi siya yung sobra. Makikita niyo naman yan sa behavior nila. Okay? So kung ang baboy ay relax na magkakatabi ganyan, yan. Normal lang yan na na pagtulog, yung pattern nila normal yan. Ibig sabihin hindi sila nilalamig. Kasi kung nilalamig yan guys, makikita niyo nagpapatong-patong siya. Okay? Naka-under medication na siya. Ayan. So, sa ganitong case, pag meron kayong na-found out na may diarrhea, ang binibigay namin
neomycin powder para sa water medication. So, this is good for 5 to 7 days na continuous sa iniinom nila, may antibiotic. Kaya, nagsasubside na yung scouring or yung diarrhea. Okay? Kasi dito guys, sa isolation building, magkakahalo yan guys. Nakita nyo? Mga saw. Halo-halo yan, mga saws, may mga cold saws dun sa unahan. Tapos merong gilts dito. Okay? So yun guys ang konsepto ng isolation. Kailangan i-introduce mo yung mga bago mong stocks dun sa mga luma or sa mga matatanda. Kasi kailangan ma-introduce sa kanila yung sakit na kung ano man meron dito. Dahil sila yung papalit sa mga breeder natin. So magkakaroon na sila ng immunity dun sa posibleng sakit na meron tayo sa herd. Okay? Okay guys, finalize lang natin. Kapag ka may case kayo ng ganito, rectal prolapse, una nyong gawin, isolate nyo sa dyan, mag-isa, tapos i-reduce nyo yung pagkain niya, and then hanapin mo kung ano yung mga pinaka-main reason or dahilan bakit merong case ng rectal prolapse. So, una mong puntahan, check mo yung temperature niya, yung ventilation, and then hanapin mo kung merong respiratory infection, mataas yung cupping nila. And then kung nagda-diarrhea, check mo yung flooring, check mo yung mga pet nila kung may tae. Ayun. So, ganun lang guys kasimple. Tapos, check mo rin kung yung severity or yung cases napakadami. Kung isa lang naman, ayan, mataas yung chance na it's either respiratory or GI infection lang siya. Okay? So, kung naman, madami yung cases, let's say sa isang grupo, meron ng 3, 5, 10. Hindi na maganda yun guys. Ibig sabihin may something na sa possible sa kinakain nila. So doon na papasok ngayon yung mycotoxicosis. Baka meron kang problema sa feeds mo. Okay? So ang gagawin mo doon, mas medicate mo na siya. I-separate mo pa rin yung mga affected. And then, suggest ka na ng test ng feeds kung sa toxin, okay? So para bago nyo yung formulation niya or yung kailangan nyo ng mga toxin binder o kaya yung mga tinatawag na DDGs. Okay guys, so hanggang dyan lang tayo. See you around on the next one. Bye-bye!